Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat ng inaabot ng aking video to, gagawa po ako ng vlog ngayon tungkol po sa saan nagmula ang ating Biblia na ginagamit sa panahon ngayon. Kasi yung Biblia po, yun po ang ginagamit ng ating mga kapatid sa ibang sikta para mapatunayan na ang kanilang simbahan ay tatag ni Kristo. Balik kukuha sila sa pangalan na nasa Biblia, kukuha sila ng mga nakasulat sa Biblia, tapos yun po ang gagamitin ng pangalan sa kanilang grupo, tapos iparehistro nila yung pangalan na yun gamit ang pangalan nasa Biblia, at sasabihin lang sila ay tinatag ni Kristo dahil sila ay nasa Biblia, mabasa ang kanilang pangalan sa Biblia. So ito ang tatalakayin natin ngayon. Pero before tayo mag-umpisa, hayaan niyo muna akong i-pray ang protection prayer para tayo ay makaiwas sa mga retaliation. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our lives, whom we cherish, as well as our position, from any form of harassment and retaliation from all evil spirits. As we do this ministry, cover us all with your mantle of love and protection. For you are our mother and we are your children. Intercede for us to the Father, that all we do and say may redound his good, pleasure, and glory. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon sa lahat. Umpisa na natin kung saan po ba nagmula ang Biblia. Ang Biblia po ay nagmula sa simbahang Katoliko. Ito pong papaliwanag dyan. Noong panahon na mahigpit pang hinahabol, pinoprosecute ang simbahang Katoliko, kung sino may hawak ng mga sulat mula sa mga apostoles, pag nahuli ng paganong Roma, pag nahuli ka, pinapatay ka, pag hawak mo ang sulat nagmula sa mga apostoles. Pag ikay isang Kristiyano sa noong panahon, iyan ay isang krimen pag ikaw ay tagasunod ni Kristo. Kaya minabuti sa isang Santo Papa na si Pope Damaso, ang ika-37 na Santo Papa, na mas mabuti sana kung yung pinapatay ng mga Kristiyano kung tunay yung hawak nila na mga sulat sa mga apostoles. Kasi ang daming lumalabas ng mga piki na mga sulat nga hindi mula sa mga apostoles. Tapos sayang yung buhay nila, pinapatay sila dahil sa paghawak sa fake na manuscript, fake na mga sulat. Kaya inutos ni Pope Damaso ang ika-37 Santo Papa sa kanyang sekretaryo na si Saint Jerome na lumakad ka, hanapin mo ang mga sulat ng mga apostoles, ang mga sulat sa mga propeta, at ipunin ito. At ito na may inutos niya noong 363 AD. 363 AD. Ibig sabihin, sa 100 AD, wala pa ang Biblia. Wala pa ang Biblia sa 100 AD. Kasi inutos ni Pope Damaso sa 363 AD, ipunin ang lahat ng mga sulat ng mga apostoles. Kaya inikot ni Saint Jerome kung saan nagsipagpuntahan ang mga apostoles. Pumunta siyang Jerusalem at nakaipon siya ng 35,000 manuscript, yung parang libro, yung mga sulat na nasa balat ng mga hayop, nasa bato, nasa kahoy, kung saan-saan naisulat ang mga sulat ng mga apostoles at mga propeta. Nung naipon niya sa loob ng 24
taon. 24 taon po ito niya bago na kumpleto ang pag-iipon. 24 years? Matagal, no? Pag-iipon pa lang. Ginagalugad nila halos kalahati siguro ng mundo. Ginagalugad niya para lang sa mga sulat sa mga apostoles. Nung naipon niya lahat ang mga sulat sa mga apostoles, siguro hindi naman lahat, pero nung naipon na niya, hindi naman niya maintindihan dahil si Saint Jerome ay isang Latino. Ang salita niya ay Latin. Ang mga manuscript, ang mga scrolls ay nasa salitang Grego at Hebreo. Kaya kailangan pa niya mag-aral ng Grego at Hebreo para maunawaan niya ang nakasulat doon sa mga manuscript. Kaya nag-aral siya sa loob ng 4 na taon. 4 na taon din siya nag-aaral. Nung inipon niya, 24 years. Nung pinag-aralan niya ang salita, para maunawaan niya, 4 years. Meron ng 28 years na na-consume para lang sa mga libro sulat sa mga apostoles. Nung natapos na siyang mag-aral, inumpisa niya na isalin ang Greek, ang Hebro, papunta sa Latin. Kaya natapos naman niya ito sa loob ng 15 years. 15 years. Yung pag-iipon, 24 years. Nung pag-aaral sa salita, 4 years. At nung isinalin na Greek, Hebrew to Latin, ay kumonsume naman siya ng 15 years. Sa madaling salita, 43 years na pinaghirapan ng mga kaparian para mabuo ang mga libro na sinulat ng mga apostol at tagasunod ni Kristo. Yung mga aklat na yon ay inilagay sa isang aklat, kaya yung 73 books ay ginawang isang libro na lang. Nung natapos na ang isang libro, ang nakapaloob doon ay 73 books, yun naman ay nilagyan ng chapter ni Cardinal Hugo de Santo Claro at saka ni Stephen Langton, Cardinal at saka Archbishop. Pari pa din ang naglagay ng chapter at verse. Pagkatapos ng lagyan ng chapter at verse, nilagyan naman ito, pagkatapos ng chapter, nilagyan naman ito ng verse ni Santi Pagninos. Santi Pagninos ang naglagay ng verse. Pagkatapos itong lagyan ng verse, ginagamit na ito ng simbahan. Ngunit hindi pa ito binigyan ng pangalan. Wala pang pangalan ang librong yon. Hanggang dumating ang isa pang obispo, Santo Papa, na si Pope Siricius, yun po ang nagbigay ng pangalan na Biblia. Ang ibig sabihin, ang salitang Biblia ay Greek, ang ibig sabihin nun ay mga aklat. Kaya ang Biblia ay mga aklat. Yun ang pinagmulan ng Biblia. Ang Biblia ay produkto po ng simbahang Katoliko. Yung 35,000 manuscripts at scroll, hindi po yun lahat na isalin sa Biblia. Kasi ang inilagay sa Biblia ay yung sigurado lang maintindihan at yung mga sigurado lang silang dunay mirong ebidensya, yung may mapapatunayan. Kaya yung ibang librong naiwan, patuloy pa rin itong pinag-aralan ng simbahan. Kaya yung hindi na ilagay sa Biblia, yun ay tinatawag na
reserba na katotohanan or tradisyon ng simbahan. Kaya ang simbahan, napakaraming reserba or napakaraming tradisyon. Hindi tradisyon ng tao ha. Iba yung tradisyon ng tao, iba yung tradisyon ng simbahan mula sa mga apostoles. Kasi may tradisyon ng tao na kinagalitan ng Diyos, na galit ang Diyos sa mga tradisyon ng tao. Ano bang tradisyon ng tao halimbawa na kinagagalitan ng ating Panginoong Hesukristo? Halimbawa ay yung tradisyon ng tao na hindi nagmula sa Diyos. Yung kukuha ka ng anting-anting, hindi po yan galing sa Diyos. Tradisyon lang po yan sa tao. Galit na galit ang Diyos dyan, yung kukuha ka ng anting-anting, yung bawal magwalis sa gabi. Sa tao lang po yan. Yun po yung mga, yun po yung mga tradisyon na yun na galit siya. Kasi tradisyon lang po yun, gawa ng tao. Kaya lumabas yung mga tradisyon na yan. Dahil noon tayo, hindi pa natin kilala ang Panginoong Hesukristo. Tayo po ay mga pagano. Yung mga pagano, may mga tradisyon na mga anting-anting, magbigay ng dugo sa mga diwata, yung mga bawal magwalis pag may mga patay. Yung mga tradisyon ganon, yung pag ikakasal ka, suklayin mo yung buhok mo, yung mga ganong tradisyon, hindi po yun sa simbahan. Kaya hindi po yan sinasang-ayunan ng simbahan. Ngunit, yun po yung tradisyon sa ating mga kanunuan na hindi pa mga Kristiyano. Kasi noon tayo, hindi pa tayo mga Kristiyano, pagano pa tayo. Dami nating alam, dami nating tradisyon. Gumagamit tayo pumupunta tayo sa albularyo. Yun po ay hindi yan hinahayaan ng Diyos. Galit ang Diyos dyan sa mga yang paniniwala. Galit ang Diyos dyan. Pero ang kinasiyahan ng Diyos, yung mga tradisyon niya kanyang turo, ano po ba yun? Yung tradisyon natin sa alaala sa kapanganakan ni Hesukristo, mula yan sa mga apostoles. Mga anghel ang unang nagsaya, mga anghel ang unang nag-awitan sa pag-celebrate sa kaarawan ni Kristo. Nung pinanganak siya, nag-awitan ang mga anghel, nagsaka-akyat sa langit, at tuwang-tuwa silang pinanganak na ang batang Hesus. Iyon naman ay ating pinagpatuloy. Bakit ba pinagpatuloy natin yung celebration sa pagpanganak kay Hesukristo? Para manatiling buhay ang alaala sa pagsilang ni Hesukristo. Kasi kung itigil natin ang pag-celebrate, mamamatay ang alaala sa pagsilang ni Kristo. Mamamatay yun kasi makalimutan 15 years from now, makalimutan ng tao na may batang Hesus na pinanganak. Kasi wala nang nagsiselebrate. Kaya sineselebrate natin ang kaarawan ni Kristo para parating buhay ang kanyang alaala. Na ginagaya natin ang mga anghel nga nung pinanganak si Kristo ay nagsipag-awitan sila. Na galak na galak sila. Kaya nasa tradisyon po yan. Nasa tradisyon po yan. Ano pang tradisyon? Yung pong ang ating mga santo ay bigyan ng parangal. Bigyan ng parangal. Yung kapistahan ni Mama Mary, yun po ay nasa tradisyon, parangal. Meron pong kapistahan na galit ang Diyos. Ano ba yung pistang yun? Yung nagpista sila sa pagparangal sa mga kaaway sa Diyos. Tulad ng pinagpistahan nila sa Baal. Nagpista sila para kay Thanos. Nagpista sila para kay Nimrod. Yung mga kaaway ng Diyos, yun ang kinagalitan niya. Doon siya galit sa mga pistang yun. Kaya merong sinasabi sa Biblia na galit siya sa mga pista. Yun yung po yung mga pistang. Yun yung para sa mga Diyos-Diyosan. Pista para sa mga Diyos-Diyosan. Pero pista para sa mga santo, para sa Diyos, okay po sa kanya yan. Kasi siya mismo ay pumunta sa pista. Mismo ang prodigal son, yung bumalik na ang kanyang anak, mula nung nilustay niya ang kanyang kayamanan, yung kinuha niyang kayamanan niya mula sa kanyang ama at nilustay niya ang kanyang kayamanan,
siya ay nagiging mahirap. Ngunit nung bumalik siya, tinanggap siya ng kanyang ama at ang kanyang ama ay nagkumbira, nagpista ang kanyang ama dahil ang kanyang anak na patay na ay bumalik sa kanya. Kaya nagpista siya. Kaya may pista na ayaw ng Diyos, yung pista para sa mga Diyos-Diyusan. Meron ng pista na sinang-ayunan niya, yung pista para sa mga lingkod niya. Lalong-lalo na sa kanyang inang mahal na Birhen Maria. Nasa tradisyon po yan natin. Nasa tradisyon po yan. Kaya tayo, marami tayong stock na tradisyon. Ang ating mga kapatid, wala namang tradisyon kasi wala naman siyang hawak na kasaysayan mula 33 AD hanggang ngayon sa kasalukuyan. Samantalang ang simbahan, lahat ng yan nangyari mula 33 AD hanggang ngayon isinusulat yan ng simbahan para mirong kasaysayan, pero para tiling buhay ang kasaysayan. Sila, wala silang kasaysayan. Wala silang tradisyon. Paano? 1914, 1916 na itayo ang kanilang simbahan. Ano bang kasaysayan makukuha nila? Wala silang kasaysayan. Ayaw din nila sa tradisyon. Kasi wala man silang tradisyon. Dahil ang kanilang grupo, tinayo lang naman ng tao. Kumuha lang sila ng pangalan nasa Biblia. Tapos yung pangalan nasa Biblia, ikinabit na pangalan sa kanilang grupo, tapos pinagyayabang na yung pangalan lang mababasa sa Biblia. Tapos yun na yun, sila na yun. Pero kung tanungin mo, paano mo i-connect ang iyong grupo doon sa mga apostoles, hindi nila yan masagot. Kasi kung tinayo ka ba naman ng 1914, paano mo ma-connect yung simbahan mo doon sa 33 AD? Pero kung Katoliko ang tatanungin mo, kayang-kayang i-connect yan. Kasi 33 AD, wala pang Biblia. Wala pang Biblia. Pinangalanan na ni Saint Ignatius ang simbahang tinayo ni Kristo na Katoliko. Kasi si Kristo nagtayo ng simbahan sa Mateo 16:18. Ang sabi niya, ikaw Pedro, bato, sa ibabaw ning bato itatayo ko ang aking iglesia, at kahit pintuan ng impyerno hindi makalaglag. Kahit na pintuan ng impyerno hindi kayang gibain ang simbahang itinayo ni Kristo. No? Kahit ang kamatayan, hindi kayang gibain. Yung mga panahon yun, hindi po nag-iwan ang Diyos ng Biblia. Ang iniwan po niya, simbahan, pundok, grupo. Kaya, nung kinikilala na, binigyan ng pangalan, ang simbahan ng Diyos na kanyang itinatayo ay tinawag na Katoliko. Binasi ito sa karakter ng simbahan na itinayo ni Kristo. Dahil ang simbahan na itinayo ni Kristo ay para sa lahat ng bansa. Iyan naman ay mababasa natin sa Marcos 11:17 na ang aking simbahan, ang aking sambahan ay para sa lahat ng mga bansa. Kaya yung pangalang yung para sa lahat ng bansa, kinuha yun ni Saint Ignacio na universal, means Katoliko, sa buong mundo, para sa buong mundo. Kaya doon po kinuha ang pangalang yun. Kaya yung magsasabi na ang simbahang Katoliko ay sa demonyo, ang aral ng Katoliko ay sa demonyo, abay, tinatanggap nila ang librong produkto ng simbahang Katoliko. Pero ang simbahang Katoliko, tinatakwil nila at tinawag pa nilang mga demonyo. Demonyong aral. No? Demonyong aral. Pero ang sabi naman ni Kristo sa kanyang sulat, ang anak sa tao, tawagin daw na si Beelzebub. Kung siyang anak sa tao tinawag na Beelzebub, paano na kaya ang kanyang mga kasama sa pamamahay? Ay ibig sabihin, kung si Kristo tinawag siyang Beelzebub, tinawag siyang Satanas, kahit mabuti ang kanyang ginagawa, ano kaya ang itatawag nila sa mga kasamahan ni Kristo? Ganon din po yun. Ang simbahan, tinatawag din lang
aral ng demonyo, simbahan ng mga demonyo. Si Kristo tinawag na Beelzebub, ang simbahan tinawag na aral ng demonyo. Ang Santo Papa tinawag nilang Beast 666. Tama po ang propesya ni Kristo. Kung ang anak sa tao tawaging Beelzebub, paano na kaya kayong kanyang mga sakop sa pamamahay? Tawagin din kayo ng sa demonyo. Kaya parating inakusahan ang mga simbahang Katoliko, ang aral ng mga Katoliko ay sa demonyo. Pero ang aral ng Katoliko sa demonyo, pero gumagamit sila ng Biblia na produce ng mga Katoliko. Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo kung mayroong mga ibang sikta, ibang grupo na pupunta sa bahay nyo. Pagdating sa bahay nyo, pangangaralan kayo at yung iaral nila ay naiiba dun sa aral na narinig nyo mula sa Biblia, mula sa simbahan. Ang sabi sa Galatia 1:6-8, huwag nyo yang tanggapin. Huwag nyong tanggapin ang mga taong yan. Kahit pa anghel ang pumunta sa inyo at magtuturo sa iyo ng mabuting balita at ito'y naiiba sa turo na inyo nang narinig, ito ay kailangan nyong itakwil. Itakwil nyo yung mga yan. Ipatakwil ng Diyos yan. Kasi binago nila ang katuruan na namana natin mula sa mga apostoles. Ang alam nila, babatikusin ang mahal na Birhen Maria. Samantalang ang Biblia, pinaparangalan ang